Magandang araw mga katut. So kung mapapansin nyo, yung case natin ngayon is a amalgam restored teeth pero after how many years nag-fail na yung restoration. So nagkaroon ng butas both sides at nga pala ang pasyente natin ay ang aking magandang kapatid na si Dr. Apple. So tetestingin natin sa kanya yung PMMA 3D printed resin crowns. So tara, tignan natin ang mga proseso kung paano ba. Yan. So guys, sa part na to, pasimulan na natin paliitin yung kanyang ngipin. So tatanggalin natin yung lumang restoration niya, yung amalgam material dyan. Tapos, linisin natin mabuti yung cavity, aalisin lahat ng bulok bago natin siya lalagyan ng build-up restoration. So after that, papaliitin natin ulit yung binild up natin and saka natin siya i-scan para mag-receive ng crown. So ayan mga katut, mag-scan na tayo ng ngipin ni Doc Apple. So after nating i-prepare at palitan ng bagong fillings yung restoration niya, so ayan, i-scan na natin siya using our intraoral scanner. So ayan guys, ang kapartner dapat nito ay isang magandang printer. So kung gusto niyo ng magandang printer, huwag kayong mahiya magtanong, okay? So dito makikita niyo yung scan result. So, shinortcut na lang namin yung pag-design ng crown. It took us around 5 minutes to design this crown. No contacts and sure fit. And then dito sinasimulate natin yung printing speed and kung paano piniprint ng printer natin. So, ayan yung resulta. Ayan, na-print na natin. So, it took around 40 minutes to print 2 crowns. Para magkaroon tayo ng spare and para may model tayo mapakita sa ibang patient. So ayan, hugasan natin at di-disinfect. Okay, sorry guys. So bago natin siya i-install sa ating pasyente. So ayan. So yan guys, after nating tanggalin sa printer, ma-sterilize and then ma-test fit kay Doc Apple, maalis lahat ng contacts, etc. We have glazed it already. And then, ayan, nakita nyo, in-install na natin kay Doc Apple. To know more about PMMA crowns, please PM our page, Nunez Dental Clinic or NC Dental Santa Rosa. See you there, guys. Thank you!